sa dulo ng isang malawak na kapatagan kung saan ang damuhan ay tila walang hanggan at ang hangin ay laging may dalang amoy ng lupa at sariwang damo, nakatayo ang isang payak na kubong yari sa kawayan at nipa. Doon naninirahan si Elias, isang binatang magsasaka na halos buong buhay ay ginugol sa pag-aararo, pagtatanim at pag-aani sa lupang minanapa niya sa kanyang yumaong ama. Tuwing madaling araw, bago pa man sumilip ang araw sa likod ng mga bundok, nagigising na si Elias sa tilaok ng manok at huni ng mga ibon. Hindi na niya kailangan ng orasan. Sanay na ang kanyang katawan sa ritmo ng bukid. Sa bawat pagsikat ng araw, kasabay noon ang kanyang pagsisimula ng panibagong araw ng pagtitiyaga. Sa umagang iyon, tulad ng nakasanayan, bumangon siya mula sa banig na nakalatag sa sahig na kawayan. Kinuha niya ang kanyang kupas na sombrero at isinuot ang lumang tsinelas na halos mapunit na sa kakagamit. Lumabas siya ng kubo at sinalubong ang malamig na simoy ng hangin. Tahimik ang paligid. Ang mga palayan sa di kalayuan ay bahagyang kumikislap sa hamog. Ang mga punong mangga at santol sa gilid ng bukid ay nakatayo ng tila mga bantay na tahimik na nagmamasid sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Humugot siya ng malalim na hininga. "Salamat po, Ama," bulong niya sa sarili na tila kinakausap ang alaala ng kanyang ama. Isa na namang araw. Kinuha niya ang araro at inakay ang nag-iisa niyang kalabaw papunta sa bukirin. Tahimik ang hayop, waring sanay na rin sa paulit-ulit na gawain. Sa bawat hakbang nila, nagiiwan sila ng bakas sa basang lupa. Habang nag-aararo, naglalakbay ang isipan ni Elias sa nakaraan. Naalala niya ang kanyang ama na nagturo sa kanya kung paano hawakan ang araro, kung paano damhin ang lupa, at kung paano igalang ang kalikasan. Palagi nitong sinasabi na ang bukid ay hindi lamang pinagkukunan ng pagkain, kundi isang buhay na kailangang alagaan. Maaga itong nawala dahil sa karamdaman at iniwan si Elias na mag-isa sa murang edad. Mula noon, natutunan niyang umasa sa sarili. Wala siyang asawa, wala ring anak, tanging ang lupa at ang katahimikan ng bukid ang kanyang naging kasama. Pagsapit ng tanghali, tumigil siya sa pag-aararo. Pinunasan niya ang pawis sa noo at naupo sa lilim ng isang malaking punong acacia. Mula sa kanyang supot, inilabas niya ang baon, kanin at tuyo na balot sa dahon ng saging. Tahimik niyang kinain ang kanyang tanghalian habang pinagmamasdan ang malayong kabundukan. May kakaibang katahimikan ang lugar. Hindi ito nakakatakot, bagkus ay nagbibigay ng kapanatagan. Ngunit sa ilalim ng katahimikang iyon, may kung anong hiwaga na matagal nang naninirahan sa lupain. Hindi iyon alam ni Elias. O marahil ay pilit lamang niyang binabaliwala. Sapagkat mula pa nung bata siya, marami na siyang naririnig na kwento mula sa matatanda sa karatig baryo. May mga nagsasabing ang bukid na iyon ay dinadalaw ng mga nilalang na hindi nakikita ng karaniwang tao. May mga nagsasabing tuwing kabilugan ng buwan, may liwanag na gumagala sa damuhan. Mayroon ding nagsasabing may mga engkantong nagbabantay sa lugar. Ngunit para kay Elias, ang lahat ng iyon ay haka-haka lamang. Para sa kanya, ang lupa ay lupa. Ang hangin ay hangin. At ang gabi ay gabi. Wala nang higit pa. Matapos ang tanghalian, nagpatuloy siya sa trabaho hanggang sa magsimulang lumamig ang hangin at unti-unting magkulay kahel ang kalangitan. Pagsapit ng dapit hapon, bumalik siya sa kubo. Nagigib siya ng tubig mula sa poso at naghilamos. Pagkatapos ay nagsaing at nagluto ng kaunting gulay na pinitas mula sa kanyang taniman. Habang kumukulo ang kaldero, napansin niya ang kakaibang katahimikan sa paligid. Walang huni ng kuliglig. Walang huni ng ibon. Parang biglang nawala ang mga tunog ng kalikasan.
Napatigil siya sa paghihiwa ng gulay. Nakinig. Tanging ang bahagyang paghampas ng hangin sa dahon ng mga puno ang kanyang naririnig. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Ngunit agad niya itong ipinagpag. Pagod lang siguro ako, bulong niya. Matapos kumain, naupo siya sa harap ng kubo at minasdan ang papalubog na araw. Ang langit ay naging kulay ube at kahel, tila isang malaking pinta na gawa ng kalikasan. Maya-maya, dumilim na ang paligid. Lumabas ang mga bituin. Isa-isa, tahimik, payapa. Ngunit sa gabing iyon, may isang tunog na unti-unting sumira sa katahimikan. Isang mahinang ungol. Sa una, inakala niyang guni-guni lamang. Ngunit muling umalingaw-ngaw ang tunog. Mahina, paos, parang isang hayop na nasasaktan. Tumayo si Elias. Pinakinggan niya ang direksyon ng tunog. Mula iyon sa bandang damuhan, malapit sa kakahuyan. Kinuha niya ang lamparang degas at sinindihan ito. Hawak ang itak na laging nakasabit sa dingding. Dahan-dahan siyang naglakad palabas ng bakuran. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang ungol. Mas nagiging malinaw. Hanggang sa makita niya ito. Sa ilalim ng isang malaking puno ng balete, may isang asong nakahandusay sa lupa. Puting-puti ang balahibo nito, halos kumikislap sa liwanag ng lampara. Malaki ito. Mas malaki kaysa sa karaniwang aso sa baryo. Ang mga mata nito ay kulay asul na tila kumikislap sa dilim. Humihingal, nanginginig, at sa pagitan ng kanyang mga hita may bahid ng dugo. Napaawang ang bibig ni Elias. Nanganganganak, bulong niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Sa bawat hakbang, pakiramdam niya'y may kung anong malamig na dumadaloy sa hangin. Parang may presensyang hindi niya may paliwanag. Nang siya'y makalapit, mas malinaw niyang nakita ang kalagayan ng aso. Hirap na hirap ito. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya. At sa titig na iyon, may kakaiba. Hindi ito tulad ng tingin ng isang ordinaryong hayop. Meron itong lalim. Meron itong pakiusap. Meron itong pagkaunawa. Parang isang nilalang na marunong makaramdam ng takot, pag-asa, at paghihirap. Unti-unting lumapit si Elias at lumuhod sa tabi nito. Kalma lang. Tutulungan kita. Mahina niyang sabi. Hindi niya alam kung bakit niya nasabi iyon. Basta't lumabas na lamang sa kanyang bibig. Parang may puwersang gumabay sa kanya. Biglang tumahimik ang paligid. Walang hangin. Walang ingay. Tanging ang mahinang paghinga ng aso at ang pintig ng kanyang sariling puso ang kanyang naririnig. Hinawakan niya ang ulo ng aso. Mainit. May lagnat. Muling umungol ang hayop. At sa sandaling iyon, isang malamlam na liwanag ang tila sumilay mula sa katawan nito. Bahagya. Halos hindi mapansin. Ngunit sapat upang magpatigil sa hininga ni Elias. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ito? Bulong niya. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng anuman, muling napangiwi ang aso sa sakit. Parang nagmamakaawa. Parang humihingi ng tulong. At sa gitna ng dilim ng bukid, sa ilalim ng punong balete, nagsimulang magbukas ang pinto ng isang hiwagang magbabago sa buhay ng binatang magsasaka magpakailanman. Nanatiling nakaluhod si Elias sa tabi ng asong nanginginig sa ilalim ng punong balete. Patuloy ang mahinang ungol nito, tila bawat hinga ay may kasamang sakit. Ang lampara sa kanyang kamay ay bahagyang nanginginig. Hindi niya alam kung dahil sa hangin o sa kaba sa kanyang dibdib. Muling dumampi ang kanyang palad sa ulo ng aso. Sandali lang. Huwag kang susuko. Bulong niya. Hindi siya sanay sa ganitong kalagayan. Hindi pa siya kailanman nakatulong sa isang hayop na manganganak. Ngunit sa sandaling iyon,
Parang may kakaibang lakas na gumagabay sa kanyang isip. Naalala niya ang mga payo ng isang matandang veterinaryo na minsang dumaan sa kanilang baryo noon. Narinig lamang niya ito habang nagkukwentuhan ang mga matatanda sa tindahan. Kapag nahihirapan ang hayop sa panganganak, kailangan itong panatilihing kalmado, malinis ang paligid, at may mainit na tubig. Tumayo siya at mabilis na bumalik sa kubo. Habang tumatakbo sa madilim na daan, ramdam niya ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Para bang may humahabol na hindi niya nakikita, ngunit hindi siya lumingon. Pagdating sa kubo, agad niyang kinuha ang isang malinis na tela, isang balde, at ang maliit na kalderong ginagamit niya sa pag-init ng tubig. Mabilis niyang sinindihan ng kalan at pinakuluan ng tubig. Habang hinihintay itong uminit, napatingin siya sa labas. Tahimik pa rin ang paligid. Ngunit sa katahimikang iyon, tila may mga matang nagmamasid mula sa dilim. Ipinagpag niya ang kanyang ulo. Ayaw niyang isipin ang mga lumang kwento tungkol sa mga engkanto at espiritu sa bukid. Pagkakulo ng tubig, isinilid niya ito sa balde at nagmamadaling bumalik sa punong balete. Naroon pa rin ang aso. Ngunit mas mabigat na ang paghinga nito. Mas mahina ang ungol. Parang nauubusan na ng lakas. "Sandali lang. Nandito na ako," sabi ni Elias habang inilalapag ang mga dala. Pinunasan niya ng basang tela ang katawan ng aso. Napansin niyang hindi malamig ang balahibo nito. May kakaibang init. Parang nagmumula sa loob. Habang ginagawa niya iyon, biglang dumampi sa kanyang ilong ang isang samyo. Hindi ito amoy dugo. Hindi rin amoy lupa. Ito ay amoy bulaklak. Parang sariwang sampagwita at damadenoche na pinaghalo. Napatigil siya. "Bakit may ganitong amoy?" bulong niya. Ngunit hindi na niya pinag-isipan. Mas mahalaga ang kalagayan ng aso. Maya-maya, biglang napalakas ang ungol nito. Nanginginig ang buong katawan. Sumigaw ito sa paraang hindi niya pa naririnig mula sa isang hayop. Napaatras si Elias. Ngunit agad siyang bumalik sa tabi nito. "Laban lang. Kaya mo yan," sabi niya. Sa liwanag ng lampara, nakita niyang may bahagyang paggalaw sa tiyan ng aso. May something na gustong lumabas. Pinisil niya ang tela at marahang pinunasan ang bahaging iyon. Biglang lumakas ang hangin. Umugong ang mga dahon ng balete. Parang may bumubulong sa paligid. Mahina. Hindi maintindihan. Ngunit malinaw na may sinasabi. Nangilabot si Elias. Napatingin siya sa paligid. Walang tao. Walang hayop. Tanging sila lamang ng aso. Ngunit ramdam niya na hindi sila nag-iisa. Muling napangiwi ang aso. At sa isang iglap, may lumabas na munting nilalang mula sa sinapupunan nito. Isang maliit na tuta. Ngunit hindi ito karaniwang tuta. Ang balahibo nito ay tila kumikislap sa maputlang liwanag. Parang may mga sinag ng pilak na nakahalo sa puti. Napatulala si Elias. "Hindi, normal ito," bulong niya. Kinuha niya ang tela at maingat na nilinis ang munting tuta. Huminga ito. Mahina, ngunit buhay. Ilang sandali pa may sumunod na tuta. At isa pa. 3. 3 munting nilalang na may kakaibang liwanag sa balahibo. Habang inilalabas ng aso ang huling tuta, bigla itong napahiga ng tuluyan. Napatigil ang pag-ungol. Napawi ang panginginig. Napalunok si Elias. "Ayos ka lang ba?" mahina niyang tanong. Hinawakan niya ang tagiliran nito. May tibok pa. Mahina. Ngunit naroon pa. Isinandal niya ang katawan ng aso sa puno at tinakpan ng tela. Pinaglapit-lapit niya ang 3 tuta sa tiyan ng ina. Agad silang gumalaw. Parang may alam na dapat gawin. Dumikit sila at nagsimulang sumuso. Sa sandaling iyon, biglang luminaw ang paligid.
Parang may malambot na liwanag na bumalot sa ilalim ng balete. Ang hangin ay naging mainit. Ang damuhan ay tila kumikislap. At sa gitna ng liwanag, may mga aninong tila sumasayaw sa paligid. Maliliit. May hugis tao. May pakpak. Mabilis. Parang mga alitaptap na may anyo. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makasigaw. Nakatitig lamang siya sa hiwagang nagaganap sa harap niya. At sa gitna ng mga aninong iyon, isang tinig ang marahang bumulong sa hangin. "Salamat, binata." Hindi niya alam kung saan nanggaling ang tinig. Hindi niya alam kung kanino iyon. Ngunit malinaw ang mensahe. May lihim na nabuksan. May utang na loob na nabuo. At sa gabing iyon, sa ilalim ng punong balete, tuluyang napasok si Elias sa mundong hindi niya kailanman inakalang totoo. Nanatiling nakaupo si Elias sa malamig na damuhan, tila nawalan ng lakas ang kanyang mga tuhod. Ang liwanag na bumalot sa ilalim ng balete ay unti-unting naglaho, kasabay ng pagkawala ng mga munting aninong sumasayaw sa hangin. Ang paligid ay muling binalot ng dilim at katahimikan. Ngunit ang tinig na kanyang narinig ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. "Salamat, binata." Paulit-ulit itong umuukil-kil sa kanyang dibdib. Napahawak siya sa kanyang ulo. "Nanaginip lang ba ako?" Bulong niya. Tumingin siya sa paligid. Nariyan pa rin ang aso. Nakahiga. Humihinga. Kasama ang 3 tuta na mahimbing na sumisipsip ng gatas. Nariyan pa rin ang lampara na nagbibigay ng mahinang liwanag. Nariyan pa rin ang damuhan na basa ng hamog. Walang palatandaan na panaginip lamang ang lahat. Dahan-dahan siyang tumayo. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Parang may humigop ng init mula sa kanyang katawan. Lumapit siya sa aso at muling hinaplos ang ulo nito. "Buhay ka pa. Salamat naman," mahina niyang sabi. Biglang iginiit ng aso ang kanyang ulo sa palad ni Elias. Parang nagpapasalamat. Parang nakakaunawa. At sa sandaling iyon, muling sumagi sa kanyang isipan ang kakaibang titig nito kanina. Hindi iyon titig ng hayop. Titig iyon ng isang nilalang na may malay at damdamin. Naupo siyang muli. Pinagmasdan ang 3 tuta. Sa liwanag ng lampara, mas malinaw niyang nakita ang kakaibang anyo ng kanilang balahibo. Hindi ito basta puti. May bahid ng pilak. May mumunting kislap na parang hamog na tinamaan ng buwan. "Anong klaseng aso kayo?" bulong niya. Habang pinagmamasdan niya ang mga ito, may biglang dumapong malamig na simoy ng hangin sa kanyang batok. Parang may dumaan sa likuran niya. Napalingon siya. Wala. Ngunit ramdam niyang may presensya. May mga matang nakatuon sa kanya mula sa dilim. Humigpit ang kapit niya sa hawakan ng lampara. "Kung sino ka man, huwag kang manakit," mahina niyang sabi. Walang sumagot. Ngunit unti-unting nagbago ang ihip ng hangin. Naging banayad. Naging mainit. Parang yakap. At sa gitna ng katahimikan, muling umalingaw-ngaw ang tinig. Hindi na ito bulong. Malinaw na. Banayad. Parang boses ng isang dalagang may halong lungkot at pasasalamat. "Hindi ka namin malilimutan, Elias." Napatayo siya. Sino yan?" Nanginginig niyang tanong. Walang anyong lumitaw. Ngunit sa harap niya, unti-unting nagtipon ang mga alitaptap. Daan-daan, libo-libo. Nag-ikot sila sa hangin, bumuo ng hugis ng isang babae. Mahaba ang buhok, nakasuot ng tila habing liwanag. May mga matang kumikislap na parang bituin. Hindi siya makapagsalita. Hindi siya makagalaw. Nakatitig lamang siya sa nilalang sa harap niya. "Salamat sa pagligtas sa aking mga anak."
Wika ng nilalang. Ang kanyang tinig ay parang agos ng malinaw na tubig. Matagal na kaming nagtatago sa mundong ito. Matagal na rin kaming umaasa na may taong may dalisay na puso. Lumunok si Elias. Hindi ko alam ang sinasabi ninyo. Mahina niyang tugon. Ngumiti ang nilalang. Sa kanyang ngiti, tila lumiwanag ang buong paligid. Ako ang bantay ng bukid na ito. Wika nito. Ako ang diwa ng lupa at damuhan. At ang asong tinulungan mo. Isa siyang anyo ng aking lahi. Napatitig si Elias sa aso. Engkanto po ba kayo? Tanong niya. Bahagyang tumango ang nilalang. Sa tawag ninyo, sagot nito. Isa akong tagapagbantay. At ang aking mga anak ay isinilang sa mundong ito dahil sa iyong awa. Lumakas ang tibok ng puso ni Elias. Wala po akong ginawang espesyal, sabi niya. Tumulong lang po ako. Ang pagtulong ng walang hinihinging kapalit, tugon ng nilalang, ang pinakadakilang anyo ng kabutihan. Unti-unting lumapit ang nilalang sa kanya. Hindi nito tinatapakan ang damuhan. Parang lumulutang. Iniligtas mo ang aming dugo. Wika nito. Kaya ililigtas din namin ang iyo sa oras ng pangangailangan. Tinaas nito ang kamay. Isang munting liwanag ang nabuo sa palad. Lumipat ito patungo sa dibdib ni Elias. Nang tumama iyon sa kanya, nakaramdam siya ng init. Parang may apoy na hindi nakapapaso. Parang may lakas na dumaloy sa kanyang ugat. Napapikit siya. Nang muling magmulat, unti-unti nang naglalaho ang anyo ng nilalang. Kasabay ng pagkawala ng mga alitap-tap. Bago tuluyang maglaho, muli itong nagsalita. Darating ang panahong kakailanganin mo kami. Huwag kang matakot. Hindi ka nag-iisa. At sa isang kisap mata, naglaho ang lahat. Muling bumalik ang katahimikan. Naiwan si Elias sa ilalim ng punong balete, kasama ang asong ina at ang 3 kakaibang tuta. Hawak ang lampara. Nanginginig. Ngunit sa puso niya, may bagong apoy na nag-aalab. Isang apoy ng hiwaga, pananampalataya, at kapalarang hindi na niya matatakasan. Magdamag na nanatiling gising si Elias sa ilalim ng punong balete. Nakaupo siya sa damuhan, sandig ang likod sa puno, habang pinagmamasdan ang asong ina at ang 3 tuta na mahimbing nang natutulog matapos sumuso. Tahimik ang paligid, ngunit para kay Elias, hindi na ito karaniwang katahimikan. Sa bawat pagaspas ng dahon, sa bawat pag-ihip ng hangin, pakiramdam niya ay may matang nagmamasid. Paminsan-minsan, hinahaplos niya ang kanyang dibdib. Naroon pa rin ang kakaibang init na iniwan ng nilalang. Parang may munting apoy sa loob niya na hindi nauupos. Hindi pala ako nananaginip, bulong niya sa sarili. Pagsapit ng hating gabi, unti-unting lumamig ang hangin. Pinagmasdan niya ang kalangitan na puno ng bituin. Sa tuwing kumikislap ang mga iyon, naaalala niya ang mga mata ng engkanto. Hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, may kakaibang kapanatagan sa kanyang dibdib. Parang may nagbabantay sa kanya. Nang magsimulang mamula ang silangan, senyales ng pagsikat ng araw, dahan-dahan siyang tumayo. Lumapit siya sa aso at marahang hinaplos ang likod nito. Nagmulat ito ng mga mata, ngunit hindi na kulay asul na kumikislap sa dilim. Ngayon, kulay kayumanggi na lamang. Karaniwang mata ng isang aso, ngunit may lalim pa rin. May pagkaunawa. Mas maayos ka na ba? Bulong niya. Bahagyang umungol ang aso at kumawag ng buntot. Parang sumasagot. Tumingin siya sa mga tuta. Ang balahibo ng mga ito ay hindi na gaanong kumikislap. Ngunit may bahid pa rin ng pilak na hindi maipaliwanag. Marahang binuhat ni Elias ang isa. Magaan, mainit. At nang dumikit ito sa kanyang dibdib, bigla siyang nakaramdam ng gaan.
Parang nabawasan ang pagod niya. Ibinaba niya ito. Nanlaki ang kanyang mga mata. Bakit parang gumaan ang pakiramdam ko? Bulong niya. Sinubukan niyang buhatin ang ikalawa. Ganoon din ang nangyari. Nawala ang sakit ng kanyang balikat. Nawala ang bigat ng kanyang pagod. Nang buhatin niya ang ikatlo, nakaramdam siya ng kakaibang sigla. Parang handa siyang magtrabaho buong araw. Napaupo siya. May kapangyarihan kayo, sabi niya sa mga tuta. Hindi siya natakot. Para bang likas niyang tinanggap na may hiwaga ang mga ito. Nag-isip siya. Hindi niya maaaring iwan ang mag-iina sa ilalim ng balete. Maraming mabangis na hayop sa paligid. May mga ahas. May mga buitre. May mga ligaw na aso. Isasama ko kayo, pasya niya. Pumalik siya sa kubo at kumuha ng lumang banig at isang malaking basket na yari sa kawayan. Maingat niyang inilagay doon ang 3 tuta. Tinulungan niyang tumayo ang inang aso. Bagamat mahina pa, nakalakad ito. Dahan-dahan silang naglakad pabalik sa kubo. Habang naglalakad sila, napansin ni Elias na tila nagbabago ang paligid. Mas luntian ang damo. Mas sariwa ang hangin. Mas maliwanag ang sikat ng araw. Parang sumasabay ang kalikasan sa kanilang paglalakbay. Pagdating sa kubo, inayos niya ang isang sulok para sa mag-iina. Nilagyan niya ng tuyong damo at lumang tela. Binigyan niya ng tubig ang ina at niluto ang kaunting kanin na hinaluan ng sabaw para may makain ito. Agad itong kumain. Parang matagal ng gutom. Habang pinagmamasdan niya ito, may biglang kumatok sa kanyang isipan. Ni hindi niya alam kung saan galing ang aso. Ni hindi niya alam kung paano ito napunta sa ilalim ng balete. Pero alam niyang hindi iyon basta nagkataon. Mula ng araw na iyon, naging bahagi na ng kanyang buhay ang 4 na kakaibang nilalang. Tuwing umaga, bago siya pumunta sa bukid, pinapakain niya ang mga ito. Tuwing tanghali, tinitingnan niya kung maayos ang kalagayan nila. Tuwing gabi, kinakausap niya ang mga tuta na parang mga bata. At sa bawat araw na lumilipas, napapansin niyang may mga pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya madaling mapagod. Hindi na siya madaling magkasakit. Mas mabilis gumaling ang kanyang mga sugat. Mas lumalakas ang kanyang katawan. At higit sa lahat, parang mas malinaw na niyang nararamdaman ang tibok ng kalikasan. Naririnig niya ang paparating na ulan bago pa ito bumagsak. Nararamdaman niya ang lindol bago pa gumalaw ang lupa. Nababatid niya ang galaw ng mga hayop sa gabi. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa bukid, napansin niyang may mga bakas ng paa sa paligid ng kanyang kubo. Hindi iyon bakas ng tao. Hindi rin bakas ng karaniwang hayop. Malalaki. May 3 daliri. At tila may guhit ng liwanag sa bawat yapak. Napahinto siya. Naramdaman niyang may paparating na panganib. At sa tabi ng kanyang pintuan, nakaupo ang 3 tuta. Nakatitig sa kagubatan. Nakatayo ang kanilang balahibo. At sa kanilang mga mata, muling sumilay ang munting liwanag na matagal na niyang hindi nakita. Parang may babala. Parang may paparating na pagsubok. Huminto si Elias sa may pintuan ng kanyang kubo. Hindi siya agad pumasok. Nakatitig lamang siya sa 3 tuta na nakaupo sa tabi ng hagdan, magkakatabi, tila mga bantay na handang humarap sa anumang panganib. Tahimik ang paligid. Ngunit sa katahimikang iyon, may mabigat na presensya na unti-unting bumabalot sa hangin. Mula sa gilid ng kagubatan, may malamlam na hamog na gumagapang palabas. Hindi ito karaniwang hamog. May bahid itong kulay abo at tila may gumagalaw sa loob. Napasinghap si Elias. May mali, bulong niya. Dahan-dahan siyang yumuko at kinuha ang itak na nakasabit sa baywang. Hindi niya alam kung anong haharapin niya, ngunit alam niyang kailangan niyang maging handa. Sa loob ng kubo,
Marahang umungol ang inang aso, parang may babala rin. Biglang tumahol ang isa sa mga tuta. Hindi ito karaniwang tahol. Malalim, may halong yabag. Parang sigaw ng isang nilalang na mas matanda pa sa bundok. Nagulat si Elias. Hindi niya inakalang may ganong lakas ang munting tuta. Kasabay ng tahol, bahagyang umilaw ang kanilang mga mata. Hindi maliwanag, ngunit sapat upang makita sa dilim. Mula sa kagubatan, may isang aninong dahan-dahang lumitaw. Matangkad, payat, baluktot ang katawan. Ang mga braso ay humahaba hanggang lupa. Ang mga daliri ay parang ugat ng punong kahoy. Ang ulo ay tila nakabalot sa usok. Walang malinaw na mukha. Tanging 2 pulang mata ang kumikislap. Nanlaki ang mga mata ni Elias. Naramdaman niyang nanigas ang kanyang mga paa. Engkanto po ba yan? Bulong niya. Ngunit ang nilalang ay hindi mukhang tagapagbantay. Ito ay mukhang gutom, mukhang galit, mukhang puno ng inggit. Isang hakbang, isa pa. Papunta sa kanyang kubo. Sa bawat hakbang nito, nalalanta ang damo. Nangingitim ang lupa. Namamatay ang mga dahon. Parang sinisipsip nito ang buhay ng paligid. Napaatras si Elias. Ngunit bago pa siya makatakbo, sabay-sabay tumayo ang 3 tuta. Humakbang sila pasulong. Huminto sa pagitan niya at ng nilalang. Biglang nagbago ang anyo ng mga ito. Ang kanilang balahibo ay muling kumislap na parang pilak. Ang kanilang katawan ay bahagyang lumaki. Ang kanilang mga buntot ay umangat na parang bandila. At mula sa kanilang dibdib, may lumabas na mahinang liwanag. Isang kalasag. Isang bilog na liwanag na bumalot kay Elias. Napatakip siya sa bibig. "Anong ginagawa ninyo?" Bulong niya. Ngunit walang oras para mag-isip. Umungol ang nilalang. Isang tunog na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Sumugod ito. Mabilis. Parang hangin. Ngunit nang tumama ito sa liwanag, bigla itong napaatras. Napabalikwas. Parang nasunog. Umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa buong bukid. Nayanig ang mga puno. Nagliparan ang mga ibon. Hindi gumalaw si Elias. Nakatayo siya sa loob ng bilog na liwanag, nanginginig. Muling sumugod ang nilalang. Mas mabagsik. Mas galit. Tumalon ito at sinubukang lumusot sa kalasag. Ngunit sabay-sabay umangal ang 3 tuta. Isang malakas na ungol na nagpaalon sa hangin. Mula sa kanilang mga bibig, may lumabas na sinag ng pilak na liwanag. Tumama iyon sa dibdib ng nilalang. Napahiyaw ito. Nabitawan ang anyo. Naging usok. Naging abo. At tuluyang naglaho sa hangin. Bumagsak ang katahimikan. Dahan-dahang naglaho ang bilog na liwanag. Nagdilim muli ang paligid. Ang mga tuta ay napaupo. Hingalin. Pagod. Bumalik sa dati nilang laki. Lumapit si Elias sa kanila. Lumuhod. "Salamat. Salamat sa inyo," nanginginig niyang sabi. Hinaplos niya ang kanilang mga ulo. Mainit. Buhay. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa kagubatan ang malamlam na liwanag. Muling nagpakita ang anyo ng engkantong babae. Hindi na siya kasing linaw ng dati. Parang usok na may hugis. Isa yon sa mga ligaw na espiritu. Wika nito. Nilalang na kumakain ng lakas ng lupa at tao. Tumingin ito kay Elias. "Matagal ka na naming binabantayan. Dahil sa iyo muling lumakas ang aming mga anak at dahil sa kanila, naligtas ka." Lumunok si Elias. "May darating pa po ba?" tanong niya. Tahimik ang engkanto sa ilang sandali. "Marami," sagot nito. "At mas mabigat ang susunod."
Unti-unti itong naglaho. Naiwan si Elias sa harap ng kanyang kubo kasama ang 3 munting tagapagbantay. At sa gabing iyon, tuluyan niyang naunawaan na ang kanyang simpleng buhay sa bukid ay hindi na kailanman babalik sa dati. Mabagal na sumikat ang araw kinabukasan. Tila ba nahihiyang sumilip sa lupang kagabi, naging saksi sa labanan ng liwanag at dilim. Ang hamog ay mabigat pa sa mga damo at ang hangin ay may dalang malamig na simoy na pumapasok sa bawat bitak ng kubo ni Elias. Nakatayo siya sa may pintuan, hawak ang tasa ng mainit na kape at pinagmamasdan ng bukirin. Parang walang nangyari. Parang hindi dumaan ang isang nilalang na kayang sumipsip ng buhay. Parang hindi siya muntik ng mamatay. Ngunit sa paanan niya, nakahiga ang 3 tuta. Tahimik, mahimbing ang tulog. At sa tabi nila nakaupo ang kanilang ina, gising at nagbabantay. Sapat na iyon upang paalalahanan siya na hindi pa naginip ang lahat. Umupo si Elias sa bangkong kahoy, napabuntong hininga. Mula ngayon, hindi na lang pala sarili ko ang aalagaan ko, bulong niya. Kinuha niya ang palanggana at nagigib ng tubig. Nilinisan niya ang paligid ng mga alaga, pinunasan ng sahig at inayos ang mga tuyong damo sa kanilang higaan. Habang ginagawa niya iyon, napansin niyang mas madali na para sa kanya ang mabibigat na gawain. Ang balde na dati halos hindi niya mabuhat ng puno ay parang magaan na ngayon. Ang pag-iigib na dati ilang ulit niyang pinapahinga ay natatapos na niya sa isang iglap. Talagang may binigay sa akin ang engkanto, sabi niya sa sarili. Matapos pakainin ang mga aso, naglakad siya patungo sa bukid. Kasama niya ang 3 tuta. Sunod-sunod ang mga ito sa kanyang likuran, parang mga aninong ayaw mapahiwalay. Pagdating sa palayan, sinimulan niya ang pag-aararo. Ngunit may kakaiba. Habang hinahawi ng araro ang lupa, mas mabilis itong bumubuka. Mas pino, mas madali. Parang kusa itong nagpapahintulot na bungkalin. Ang kalabaw ay tila mas masigla rin. Mas malakas, mas matiyaga. Sa bawat hakbang ni Elias, parang may basbas ang kanyang ginagawa. Nang sumapit ang tanghali, naupo siya sa lilim ng puno, kasama ang 3 tuta. Pinaghatian nila ang kanin at isda. Habang kumakain, biglang nagsalita ang isa sa mga tuta. Hindi sa paraang tao, hindi sa salita, kundi sa loob ng kanyang isipan. Salamat, tagapag-alaga. Napatigil si Elias. Nabitiwan niya ang hawak na kanin. Ha? Bulong niya. Napatingin siya sa mga tuta. Tahimik. Ngumunguya. Parang walang nangyari. Ngunit malinaw ang tinig. Nanggaling sa loob ng kanyang ulo. Muling narinig niya ito. Hindi ka namin iiwan. Napatayo siya. Marunong kayong magsalita? Tanong niya, halos pabulong. Walang sumagot ng malakas. Ngunit may dumaloy na damdamin sa kanyang dibdib. Init, kapanatagan, pangako, at doon niya naunawaan. Hindi salita ang paraan ng pakikipag-usap ng mga ito. Damdamin, diwa, isip. Naupo siyang muli. Pinikit ang mga mata at hinayaan ang pakiramdam na iyon. Para siyang nakikiisa sa tibok ng lupa, sa huni ng hangin, sa galaw ng mga dahon. Para siyang naging bahagi ng mas malaking mundo. Isang mundong dati hindi niya nakikita. Nang magmulat siya, napaluha siya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pasasalamat. Pangako, mahina niyang sabi. Hindi ko kayo pababayaan. Mula noon, nagkaroon siya ng panata. Hindi lamang siya magsasaka. Hindi lamang siya tagapag-alaga ng lupa. Siya na rin ang magiging tagapangalaga ng mga nilalang na hindi kayang ipagtanggol ang sarili sa mundong ito. Sa mga sumunod na linggo,
Unti-unting nakilala si Elias sa mga karatig baryo. Hindi bilang kakaibang tao, kundi bilang lalaking may kakaibang swerte. Masagana ang ani. Hindi sinasalanta ng peste. Hindi tinatamaan ng tagtuyot. Hindi binabaha. Maraming nagtaka. Maraming nainggit. At sa mga mata ng ilan, ang kanyang biyaya ay hindi biyaya, kundi dahilan upang siya'y pag-initan. At sa likod ng mga ngiti ng mga kapitbahay, unti-unting nabubuo ang mga matang puno ng inggit at pagnanasa. Mga matang naghihintay ng tamang sandali upang agawin ang lihim ng kanyang lakas. Sa paglipas ng mga buwan, lalong sumagana ang bukirin ni Elias. Ang dating lupang madalas salantay ng uod at tagtuyot ay naging luntian at masigla. Ang mga palay ay tumatayong matikas, ang mga gulay ay malalaki at sariwa, at ang mga punong kahoy ay hitik sa bunga. Tuwing umaga, habang naglalakad siya patungo sa bukid kasama ang 3 tuta na ngayoy bahagyang lumaki, napapansin niya ang mga matang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Mga mata ng pagtataka, mga mata ng paghanga, at mga mata ng inggit. Sa maliit na pamilihan sa karatig baryo, madalas siyang mapansin ng mga tao. "Elias, parang hindi ka na napapagod," sabi ng isang tinderang matanda. "Anong abono ba ang gamit mo?" tanong ng isang magsasaka. "Baka may sekreto ka riyan," biro ng iba. Ngumiti lamang siya. "Sipag at dasal lang po," palagi niyang sagot. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi pa handa ang mundo para sa hiwagang kanyang nasasaksihan araw-araw. Ngunit hindi lahat ay nasisiyahan sa kanyang tagumpay. Sa gilid ng pamilihan, madalas nakatayo si Marino, isang magsasakang kilala sa pagiging tuso at mapagmataas. Dati, siya ang pinakamalaking nag-aani sa lugar. Dati, sa kanya lumalapit ang mga tao para humingi ng payo. Ngayon, kay Elias na. Sa bawat pagdaan ni Elias, sinusundan siya ng tingin ni Marino. Mahigpit. Matalim. Parang kutsilyong humihiwa sa hangin. "Hindi yan normal," bulong ni Marino sa kanyang sarili. "May tinatago yan." Isang hapon, habang pauwi si Elias mula sa pamilihan, napansin niyang may sumusunod sa kanya. Sa una, inakala niyang nagkakataon lamang. Ngunit sa bawat liko ng landas, nariyan pa rin ang yabag. Banayad. Maingat. Parang ayaw magpakilala. Huminto siya. Nagkunwaring magtali ng tsinelas. Sa salamin ng isang nakatabing lata, nakita niya ang refleksyon. Isang lalaking nagkukubli sa likod ng puno. Si Marino. Naramdaman niyang bumigat ang kanyang dibdib. "Bakit mo ako sinusundan?" bulong niya sa sarili. Nagpatuloy siya sa paglalakad, ngunit mas naging alerto. Pagdating sa kubo, sinalubong siya ng 3 aso na ngayoy halos kasing laki na ng karaniwang tuta, ngunit mas matipuno. Agad nilang naamoy ang kakaiba. Nakatayo ang kanilang balahibo. Nakatuon ang mga mata sa direksyon ng kagubatan. May panganib. Kinagabihan, habang kumakain si Elias, may narinig siyang kaluskos sa labas. Parang may gumagalaw sa damuhan. Dahan-dahan niyang binuksan ang bintana. Sa liwanag ng buwan, nakita niya ang isang aninong nakayuko malapit sa bakod. May hawak na supot. May ibinubuhos sa lupa. Nanlaki ang kanyang mga mata. "Lason?" bulong niya. Mabilis siyang lumabas. Hawak ang itak. "Hoy, anong ginagawa mo riyan?" sigaw niya. Nagulat ang anino. Tumakbo. Ngunit sa liwanag ng buwan, malinaw niyang nakita ang muka. Si Marino. Hinabol siya ni Elias. Ngunit mabilis itong nawala sa kakahuyan. Huminto siya. Hingalin. Bumalik siya sa kubo at sinuri ang lupa. May mga itim na butil na nakakalat. May amoy chemical.
Kinabahan siya. Kung napunta ito sa tubig, sa tanim, bulong niya. Biglang lumapit ang 3 aso. Inamoy ang lupa at sabay-sabay na umungol. Mula sa kanilang mga paa, may lumabas na munting liwanag. Dumampi iyon sa lupa. Unti-unting naglaho ang itim na butil. Naging abo at tuluyang nawala. Napaupo si Elias. "Pinoprotektahan niyo talaga ako," sabi niya. Nangingilid ang luha. Ngunit alam niyang hindi pa tapos ang lahat. Ang inggit ay parang binhing itinanim. Kapag hindi napigilan, ito'y tutubo at magiging lason. At sa puso ni Marino, ang binhing iyon ay nagsisimula ng mamulaklak sa anyo ng galit at paghihiganti. Hindi na nakatulog ng mahimbing si Elias matapos ang gabing nahuli niya si Marino. Sa bawat pagugong ng hangin at paggalaw ng dahon, napapadilat siya, handang bumangon sakaling may masamang mangyari. Sa kanyang tabi, mahimbing ang 3 aso. Ngunit kahit natutulog, bahagyang kumikislap ang kanilang balahibo. Parang nagbabantay kahit sa panaginip. Kinabukasan, maagang-maaga siyang nagtungo sa bukid. Inabutan niya ang pagsikat ng araw habang nakalubog ang paa sa basang lupa. Tahimik siyang nagtrabaho, pilit inaalis sa isip ang kaba. Ngunit sa kabilang panig ng baryo, may ibang nagaganap. Sa gilid ng lumang minahan na matagal nang inabandona, naglalakad si Marino mag-isa. Pawis na pawis siya, ngunit hindi dahil sa init, kundi dahil sa takot at galit na bumabalot sa kanyang dibdib. Paulit-ulit sa isip niya ang anyo ng mga aso. Ang liwanag, ang paglaho ng lason. Hindi iyon gawa ng tao. May salamangka siya, bulong niya. May kinasangkutan na siya. Huminto siya sa bunganga ng kuweba. Madilim, mabaho. May amoy ng nabubulok na dahon at lumang dugo. Dati, dito raw nagtatapon ng alay ang mga sinaunang tao. Dito raw naninirahan ang mga ligaw na espiritu. Matagal niyang iniiwasan ang lugar na iyon. Ngunit ngayon, wala na siyang pakialam. Pumasok siya. Sa loob, sinindihan niya ang dalang kandila. Ang liwanag ay sumayaw sa pader. Nagbubunyag ng mga ukit at simbolong hindi niya maunawaan. Sa gitna ng kuweba may bilog na bato. Doon siya lumuhod. Kinuha niya ang maliit na supot na nakatali sa kanyang baywang. Sa loob nito ay buhok, kuko at piraso ng lumang damit. Mga bagay na lihim niyang kinuha kay Elias. "Kung sino ka man," pabulong niyang sabi, "tulungan mo ako. Ibigay mo sa akin ang lakas niya. Ibagsak mo siya." Ibinuhos niya ang laman ng supot sa bato. Pinatak ang dugo mula sa sariling palad. Pumikit. Nanginginig. Biglang lumamig ang hangin. Namamatay ang kandila. Naging itim ang paligid. Mula sa kailaliman ng kuweba, may kumaluskos. May gumapang. May huminga. Isang tinig ang umalingaw-ngaw. Magaspang. Parang nagmumula sa maraming bibig. "Anong kapalit?" Napatayo si Marino. "Sino? Sino ka?" tanong niya. "Ako ang gutom," sagot ng tinig. "Ako ang anino. Ako ang sinukuan ng liwanag." Lumitaw ang isang anyo mula sa dilim. Hindi buo. Parang pinagtagpi-tagping usok at anino. May maraming mata. May sungay na parang ugat. May bibig na walang tigil sa pagnganga. Napaiyak si Marino. "Gusto ko lang maging katulad niya," sabi niya. "Gusto kong manalo." Tumawa ang nilalang. Isang tunog na parang nababasag na buto. "Hindi sapat ang inggit," wika nito. "Kailangan ko ng alay." "Ano?" tanong ni Marino. "Ang iyong dugo, ang iyong kaluluwa, at ang dugo ng mga nagbabantay sa kanya." Nanlaki ang mga mata ni Marino. "Mga aso?" bulong niya. "Mga tagapagmana ng liwanag," sagot ng nilalang. Napaurong siya.
Ngunit naalala niya ang kahihiyan, ang pag-iwan ng mga tao sa kanya, ang pagtingin kay Elias bilang bayani. Kahit ano, sigaw niya. Kahit ano, gagawin ko. Unti-unting lumapit ang nilalang. Isang mahabang anino ang dumampi sa dibdib ni Marino. Parang apoy na yelo. Parang lason na dumadaloy sa ugat. Napasigaw siya. Bumagsak. Nang magmulat siya, mag-isa na lamang siya sa kuweba. Ngunit may marka na sa kanyang dibdib. Isang itim na simbolo na gumagalaw na parang buhay. At sa kanyang mga mata, may munting pulang liwanag. Sa malayo, sa bukid ni Elias, sabay-sabay na pabangon ang 3 aso. Umalulong sila sa hangin. Isang babala. Isang sigaw laban sa paparating na dilim. Sumapit ang gabi na may dalang mabigat na katahimikan. Ang mga bituin ay tila nagkubli sa likod ng maiitim na ulap at ang buwan ay bahagyang natatakpan, nagbibigay lamang ng maputlang liwanag sa bukirin ni Elias. Nakaupo siya sa harap ng kubo, hawak ang tasa ng mainit na salabat. Tahimik niyang pinagmamasdan ang paligid, ngunit ang kanyang dibdib ay puno ng hindi maipaliwanag na kaba. Sa kanyang paanan, paikot-ikot ang 3 aso. Hindi mapakali. Madalas silang humihinto at tumitingala sa kalangitan, sabay ungol. May masama bang mangyayari? Bulong ni Elias. Biglang humampas ang hangin. Lumakas. Lumamig. Parang may bagyong paparating, kahit malinaw ang langit kanin lamang. Mula sa malayo, may umalingaw-ngaw na kulog. Ngunit walang kidlat. Isang kulog na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. Nayanig ang damuhan. Nanginginig ang mga puno. At sa hangganan ng bukid at kagubatan, unti-unting bumuka ang dilim. Hindi ito karaniwang anino. Ito ay parang usok na buhay. Gumagalaw. Humihinga. Sumisipsip ng liwanag. Napahawak si Elias sa dibdib. Si Marino, bulong niya. Parang alam na niya. Parang naramdaman niya. Mula sa gitna ng dilim, may lumitaw na figura. Si Marino. Ngunit hindi na siya ang dating Marino. Ang kanyang balat ay kulay abo. Ang mga ugat ay nakaumbok na parang itim na ahas. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pulang liwanag. Sa kanyang dibdib, malinaw ang gumagalaw na simbolo. Elias, wika nito. Ngunit ang tinig ay hindi na kanya. Parang sabay-sabay na nagsasalita ang maraming nilalang. Napaatras si Elias. Anong ginawa mo sa sarili mo? Tanong niya. Tumawa si Marino. Isang tunog na puno ng galit at sakit. Ginawa ko ang dapat kong gawin. Sagot nito. Ngayon, akin na ang lakas na ninakaw mo. Hindi ako nagnakaw, sigaw ni Elias. Tumulong lang ako. Sinungaling, sigaw ni Marino. Ibinuka niya ang mga kamay. Mula sa lupa, may mga aninong umusbong, mga hugis tao, mga dating ligaw na espiritu, mga nilalang na walang muka. Nagmartsa patungo sa kubo. Agad humakbang ang 3 aso sa harap ni Elias. Tumayo ang kanilang balahibo. Kumikislap ang kanilang mga mata. Mula sa kanilang mga paa, muling sumilay ang bilog na liwanag. Ngunit ngayon, mas maliit. Mas mahina, parang nahihirapan. Pagod na kayo, bulong ni Elias. Lumapit siya sa likuran nila. Inilapag ang kanyang kamay sa kanilang likod. Isang mainit na daloy ang dumaan mula sa kanyang dibdib patungo sa kanila. Ang init na ibinigay ng engkanto noon. Ang apoy ng panata. Biglang lumakas ang liwanag. Lumapad. Bumuo ng mas matibay na kalasag. Sumugod ang mga anino. Pumangga sa liwanag. Nagliyab. Nagmistulang abo. Isa-isa silang naglaho. Ngumisi si Marino. Hindi pa tapos.
Wika niya. Tumalon siya. Mabilis. Parang kidlat. Diretso kay Elias. Sa huling sandali, tumalon ang pinakamalaking aso. Sinagupa siya. Nagbanggaan ang liwanag at dilim. Isang pagsabog ang umalingaw-ngaw. Natumba si Elias. Nalaglag ang tasa. Nabasag. Tumilapon siya sa damuhan. Napahawak siya sa tagiliran. Masakit. Hingalin. Sa gitna ng alikabok, nakita niya ang isang aso na nakahandusay. Dugo ang umaagos sa tagiliran nito. Hindi! Bulong niya. Gumapang siya papunta rito. Hinawakan ang ulo nito. Nandito ako! Huwag kang bibitaw! Humina ang ungol ng aso. Ngunit sa mga mata nito, may liwanag pa rin. Parang nagsasabing, ayos lang. Parang nagpapaalam. Biglang lumitaw sa hangin ang anyo ng engkanto. Mas maliwanag ngayon. Mas matatag. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Wika nito. Ang lakas nila ay lakas mo rin. Tumingin si Elias kay Marino. Nakatayo pa. Ngunit nanginginig. Parang may dalawang puwersang naglalaban sa loob niya. Marino! Sigaw ni Elias. Itigil mo to. Hindi pa huli ang lahat. Saglit na nagbago ang anyo ng lalaki. Sumilay ang dati niyang mukha. Ang takot. Ang pagsisisi. Ngunit biglang umitim muli ang kanyang mga mata. Huli na! Sigaw niya. At muling bumuhos ang kadiliman sa paligid, naghahanda sa huling sagupaan. Bumigat ang hangin sa paligid ng kubo ni Elias. Ang damuhan ay halos hindi na makita sa kapal ng itim na usok na bumabalot sa buong bukirin. Ang mga puno ay nakayuko, parang mga nilalang na takot sa nagaganap na labanan ng liwanag at dilim. Nakaluhod si Elias sa tabi ng sugatang aso. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang pinipigilan ang pag-agos ng dugo gamit ang kanyang punit na kamiseta. Huwag kang susuko, kasama kita, pabulong niyang sabi. Huminga ng mahina ang aso. Sa bawat paghinga nito, may munting liwanag na kumikislap sa kanyang dibdib. Parang apoy na pilit na pinananatiling buhay. Sa di kalayuan, nakatayo si Marino. Ang kanyang katawan ay tila hinahati ng dalawang mundo. Ang isang bahagi ay balot ng itim na usok. Ang isa naman ay bahagyang maliwanag. Nanginginig siya. Napapahawak sa ulo. Tumahimik kayo! Sigaw niya sa mga tinig sa loob niya. Ngunit lalo lamang siya nilamon ng dilim. Mula sa lupa, may sumisirit na mga anino na gumagapang patungo kay Elias. Parang mga ahas na gawa sa usok. Biglang tumayo ang dalawang natitirang aso. Bagamat pagod at sugatan, humakbang sila pasulong. Humilera sa harap ng kanilang amo. Handang isakripisyo ang sarili. Napaluha si Elias. Hindi. Tama na. Ako na lang, sabi niya. Tumayo siya. Bagamat nanginginig ang kanyang mga tuhod, hinarap niya ang kadiliman. Sa kanyang dibdib, muling umapoy ang init. Ang apoy ng engkanto. Ang apoy ng kanyang panata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi galit ang kanyang naramdaman, kundi awa. Marino! Malakas niyang sigaw. Kaibigan kita noon. Magkasama tayong nag-araro. Nagbahagi ng pagkain. Nagdamayan sa tagtuyot. Napatigil si Marino. Bahagyang luminaw ang kanyang mga mata. Naalala mo ba? Patuloy ni Elias. Noong mamatay ang ama ko, ikaw ang unang tumulong sa akin. Nanginig ang labi ni Marino. Hindi, huwag mo nang banggitin yan, bulong niya. Hindi ka masama, sabi ni Elias. Nasaktan ka lang, naligaw ka lang. Sumigaw ang mga tinig sa loob ni Marino. Parang nagagalit. Parang natatakot. Sinungaling! Sigaw ng kadiliman. Ngunit hindi umatras si Elias. Lumapit siya. Hakbang.
Isa pa, sa bawat hakbang, kumikislap ang lupa sa ilalim ng kanyang paa. Tinatanggap kita, wika niya. Hindi kita kinakalaban, pinapatawad kita. Napatigil ang lahat, ang hangin, ang usok, ang mga anino, parang nakikinig. Biglang bumagsak si Marino sa kanyang mga tuhod. Napaiyak, malakas, parang batang nawalan ng tahanan. Ayoko na, pagod na ako, hikbi niya. Sa kanyang dibdib, nagsimulang pumutok ang itim na simbolo. Nagkaroon ng bitak. Lumabas ang liwanag. Isang sigaw ang umalingaw-ngaw mula sa kailaliman. Isang sigaw ng pagkatalo. Unti-unting naglaho ang usok. Naglaho ang mga anino. Nawala ang mabigat na presensya. Naiwan ang katahimikan. Bumagsak si Marino sa lupa. Walang malay. Ngunit humihinga. Buhay. Muling lumitaw ang engkanto. Ngayon ay kasing liwanag ng buwan. Pinili mo ang pinakamahirap na daan. Wika nito. Ang daan ng habag. Lumuhod si Elias. Hindi po ako bayani, sabi niya. Nagmamahal lang po ako. Ngumiti ang engkanto. At iyon ang tunay na lakas. Lumapit ito sa sugatang aso. Inilapat ang palad sa sugat. Isang mainit na liwanag ang dumaloy. Unti-unting nagsara ang sugat. Huminto ang pagdurugo. Muling huminga ng malalim ang aso. Bumangon. Mahina. Ngunit buhay. Napahagulgol si Elias sa tuwa. Salamat po. Isa-isang naglaho ang liwanag. Bumalik ang bituin sa langit. Sumilip ang buwan. Parang unang gabi ng kapayapaan. Kinabukasan, nagising si Elias sa huni ng ibon. Parang dati. Ngunit may bago. May pag-asa. Si Marino ay dinala sa baryo. Nagbago. Humingi ng tawad. Nagsimulang muli. Ang bukirin ni Elias ay nanatiling masagana. Hindi dahil sa mahika, kundi dahil sa kanyang puso. Ang tatlong aso ay lumaki ng malusog. Naging bantay ng lupa, tagapangalaga ng balanse. At si Elias, ang dating simpleng magsasaka, ay naging alamat sa mga kwento ng baryo. Hindi bilang mandirigma, kundi bilang lalaking nagligtas sa liwanag sa pamamagitan ng pagmamahal at pagpapatawad. At sa bawat ihip ng hangin sa kanyang bukirin, maririnig pa rin ang bulong ng kalikasan. Salamat, tagapag-alaga. Wakas.